We are here in Rainforest Campsite dito sa May Tanay, Rizal para i-test ang Starlink. Recently, bumili ako ng Starlink para gamitin sa mga travel dahil naranasan ko yung mga travel namin itong mga nakaraan. May mga lugar talaga na napakahirap ng internet at alam naman natin ngayon na ang internet ay napakahalaga para sa atin. Itong Starlink ay nabili ko sa Silicon Valley dahil sila ang official distributor ng Starlink dito sa Pilipinas. Kaya pagka nasa mall at gusto nyong bumili ng Starlink, punta lang kayo sa Silicon Valley at makakakuha kayo doon. Nabili ko to sa halagang 28,000 pesos. Kasama nandun yung satellite at saka yung modem niya. So in-unbox ko to. Ang napapanood nyo ngayon ay unboxing video nitong Starlink. So yan nga yung kasama sa package na box ng Starlink. After ko i-unbox ay kumuha naman ako ng subscription dito sa starlink.com. Kailangan yung pumunta sa kanilang website para makakuha ng subscription nitong Starlink. At ang kinuha ko para sa akin ay yung roam. Ito ay 3,300 per month kasi ito yung kailangan mong kunin pagka ikaw ay magta-travel kung dadalhin mo siya sa iba't ibang lugar. Pagka meron ka nitong roam, naka-roam kang plan sa Starlink, ay pwede mo nang dalhin ito kahit saang lugar sa Pilipinas. Ang una kong ginawa ay sinetup ko syempre itong Starlink at tinamay ko itong isetup at gamitin sa Quezon City na kung saan ay maraming mga bahay at maraming hindrances dahil madaming mga building, madaming mga bahay nga. Okay. So, dito natin siya i-setup. Pwede na siguro dito. Starlink! So ito, i-coconnect naman natin dun sa modem. Yung modem ang i-coconnect sa power. So ang ating next ay itong modem. Power on muna natin siya. Yan na. Power na. Tapos, coconnect natin yung cable galing sa satellite. Yun. So guys, kanina di ba hindi ganyan ang itsura niyan? So yan, gumalaw na siya mag-isa. And then, ngayon i-calibrate natin siya. Tatry natin siyang ngayong i-calibrate. Hindi ko alam actually kung anong gagawin dito eh. So let's try. Put your camera up. Ooh. Ooh. Ooh lala. Ganon. Wala siya dito. Scan this. Okay, view result. Walang clear view. Observe that this location may cause interruption with streaming videos. Observe. Okay. Wala akong magagawa. Wala yung malalagyan eh. Ito lang eh. Okay, setup here na natin. Starlink is setup. May Starlink is powered. Oh. Okay na. Setup natin dito. Let's go sa baba. So gusto ko lang i-try talaga to dito sa Quezon City kasi di ba nakita nyo naman wala talagang open space kasi nga di ba ang daming dito. E tingnan natin kung gaano kabilis yung speed na makukuha niya at kung okay ba. So ang susunod natin gagawin ay kukuha tayo ng plan. Kukunin kong plan is yung roaming para na dadala natin kung saan niya. Ang regional na price ng roaming ay 3,300 per month. Yan na place order ko na. Okay. What's next? Connect tayo ulit doon. So medyo madaming pasikot-sikot lang yung yung paggawa ng account, yung pagbili ng plan. Medyo pasikot-sikot pero kailangan lang tiyagain para maayos natin or else wali.
Alright, so sa dami ng try na ginawa namin, ngayon ay online na siya. Speed test natin siya ngayon. Ang bilis. Despite the fact na na ang dami niyang 'di ba? Nakita niyo kanina na sobrang daming nakaharang sa kanya. So parang 30% lang yata yung open space, tapos ang galing. So ngayon, yan yung nakukuha nating speed dito sa Quezon City. Sa space na hindi masyadong maluwag. Pero syempre hindi pa natin natatry. Tatatry natin mag-play ng videos. 81 Mbps. Kaya lang, nahihirapan talaga siya dito sa Quezon City kasi nga, di ba, yung obstruction, grabe. Kaya talagang nagda-drop siya talaga. Talagang nawawala. Hindi siya nagda-drop. As in, nawawala yung signal. Pero yan, tutuloy natin tong testing na sa iba naman lugar. So, unfortunately, sa Quezon City, hindi siya okay dahil wala akong makuwang open na lugar doon sa bahay namin sa Quezon City. Kaya pumunta kami dito sa Tanay Rizal, dito nga sa campsite para matest natin ito dahil dito ay open space at dito ay wala masyadong internet. May signal dito ng data pero napakahina, napakabagal, kaya pumunta kami dito. So bumiyahe kami ng 60 kilometers from Quezon City. So guys, papunta kami ng campsite. Hindi namin sure kung itutuloy pa ba namin. Baka di na kami makabalik. Tingnan nyo yung daanan, guys. Tingnan nyo. Parang pagbaba mo, doon ka na... Wala nang buka. Naabangan tayo. Saan ko malalim? Hindi naman. So guys, yan yung campsite na pupuntahan namin. Pababa pala to. Hindi ko lang saan ang parking nito kasi tingnan nyo naman, wala namang parking dyan. Yeah, so nandito na kami sa may Tanay Rizal. Yung campsite ay bababa pa dun. Nandito yung Starlink. Tingnan nyo naman ito yung power. Hey! At umakyat kami ng bundok at naglakad ng ilang minutes para makarating dito sa campsite. Hirap talaga na ganito. So yan naman para lang itest tong Starlink na to Sabi sa'yo pre, sa liblib na lang ng Quezon City pre. Sa QC! Hindi na ba tayo doon pre? Meron. Daan-daan Kita, huwag ka Ang hirap pala. Ganda naman pala yung daan Dapat ayusin na nila yung daan dun sa taas So yun guys, mukha kami mga dito bagger. Bakit? Buti hindi ako nakinig sa'yo sa Starlink box. Nakayakap ko dito. Hey! Saan mo lang pre? Hi! Let's go! Let's go, Bim! Let's go, Bim Bim! Tito Ilon, ang bigat naman ng Starlink. Tito Ilon, ano ba yan? Dita mo naman yung satellite mo, Tito Ilon. Tito Ilon naman gawa ka naman ng satellite na kasing laki lang ng iPad, Tito Ilon. Hi, Bim Bim! Saan ba? Hindi ko rin alam Main Forest. Doon daw. Pagulungin ko lang kaya ito hanggang baba. 1.5 lang naman to sa TikTok Bossing, nilakad na namin. Baka di mabot ang Batanes to. Sira na itong luggage na to. Layo. Dito na kami. Mabigat ba yan sir? Ako na lang. Hindi naman, ito po. Thank you po. Ito ko yung naglaki ng tao. Kasi may naghahabal dyan. Wala ko yan. At nandito na kami ngayon sa campsite. At ngayon ay itetest at isi-set up natin ang Starlink dito at titingnan natin ang resulta. So let's go guys, itest natin ang Starlink dito sa Tanay Rizal.
May signal naman yung cellular dito. Kaya lang sobrang bagal. Of course, nasa bundok tayo. So hindi siya ganun kabilis talaga. Kaya dito natin talaga matetest ang capacity ng Starlink. So guys, lumipat kami dito sa may medyo mas malaking kubo. Tapos dun sila Melvin. Tapos dito sila David. So 3 kubo ang aming binok. At kasama namin po si Bambam po. Si Bambam po kasama po namin po. Grabe naman yung ticket niya. Set up na natin ngayon ang Starlink. Nandito ang Starlink sa luggage. Bukod doon, bumili rin na kami ng anchor na power source. Kasi ho, dito ho ay walang kuryente. Ang lahat ng gumagana dito ay solar lang. So kaya bumili kami nito. Kasama to sa itetest natin kung gaano katagal ito tatagal sa Starlink. Kaya bawal mag-charge dito ng cellphone. Okay? Starlink lang. Para makita natin kung ilang hours tatagal to sa Starlink. Wala akong mabili kasi sa SM na ibang ganito. Dapat yung EcoFlow eh. Anyway, let's go. Set up natin yung Starlink. Baliktad ulit. Ganyan lang ha. So ito yung modem niya. Ito yung stand. Dito yung satellite. Lagay natin siya dito. Yung. Okay. So saan ang open? Doon tayo. Open. Yan, yan sa pinaka-open. Pwede na yan. Try natin. Ito nga yung galing sa satellite, no? So, lalagay natin siya sa modem. And then, yung power source niya ay ito. Tapos, dito rin manggagaling yung power ng satellite. Dito lahat. Kukonek natin siya dito sa power natin. Sa portable power natin. Yan. So, let's go. Ayan, may power na siya. Sayang. Ayun oh. Look. Ano yung ano niyang yan? Ano yung... Imusod niya pa natin dito. Yan. Ngayon, check for obstructions. Find an open area. I'm ready. Ginagather na yung ano eh. Ginagather natin yung view results. Ayan yung results. Tumilip. Konti lang yung ano niya. Okay. So, pwede na yan. Ooh. So, siguro nagsasearch siya ng satellite na pagkoconnectan. I don't know. Pero sabi 15 minutes daw bago mag-stabilize yung network. Online na siya, guys. So, speed test natin. Ayan na! 100 FPS. So, nasa ano siya? 80. So, upload speed ay nasa... Ang bagal talaga yung upload speed. Nasa 7 to 10 Mbps lang. Pero pwede na yan. Pero kung isipin mo, nasa bundok ka. Ang susunod nating itetest ay kung kaya bang patakbuhin lahat ng ginagawa natin. Yung streaming, yung gaming, itetest natin ng sabay-sabay. Ooh! Searching siya ulit. Oh, ba't kaya siya umikot? Searching siya ulit. Oo, nag-offline ulit. Ayan, online ulit. Ayun, bumilis. Bumilis. Tatakpan yata ng clouds. Oo nga eh. So bumilis siya kasi naging 182 Mbps tapos naging nasa 15 Mbps yung upload. Sa Ookla tayo ulit. Uy! Nag 100 siya, pumalo. 80, 90. Pwede. Tito Elon, lupit mo! Pwede, 117 na ang ano, speed test ng download speed. Yung upload ay nasa 20. Alright! Alam ko yan ang inaantay nyo eh. So tingin ko, ito ang magiging problema natin. Kasi ilang minuto pa lang natin ginagamit yung Starlink. 95% na lang siya. Patay tayo dito guys. 95%. Ilang minutes. Tingnan natin ha. Tingnan natin kung ilang oras siya tatagal. So tayo ngayon ay manonood ng M5. Ayan na pre! Kanilang pinuruhan, they didn't even go for lanes. At pala nagdala ako ng ano, JBL boombox. Maganda, di ba? Hindi naglalag. Mabilis talaga siya. Panalo si Tito Elon.
it's 7 PM. So far yung Starlink ay okay pa naman. Maganda naman yung connection, walang problema. Ang problemang malaki ngayon ay yung power. Ito yung power, i-update ko kayo dito sa power na binili ko, sa battery na binili ko. Ito siya. Ayan. 18% na lang siya. After ng mga 3 hours na gamit, yan na lang siya. Kasi talagang maliit lang talaga yan eh. Kaya hindi mo talaga siya aasahan na tatagal eh. Pero pagdating sa connection, yung Starlink ay sobrang stable. Hindi siya nawawala, hindi siya naglalag. Sabay-sabay namin ginagamit ang Starlink sa streaming. So far, okay siya. Nasa 100 plus pa rin ang speed niya. Okay siya. Yung power lang talaga yun, na problema kami. Bye! So guys, papunta kami ngayon sa kotse. Maglalakad kami dahil walang charger dito. Sa kotse kami magcha-charge. Grabe naman tarik na ito guys. Napakatarik ng daan. Parang nag-leg day sa jeep. Wala na. Nalakas yung mga legs. Ay, papadyakan talaga ko. Ano? Konti na lang. Okay. Dito kami sa taas. So nandito kami ngayon sa kotse. Nag-charge ng mga power. Itong power station na to ay naka-charge. Pero kailangan mo daw ng 3 hours bago mag full charge. So negative natin yan ma-full charge ngayon dahil kailangan natin bumalik dun sa baba. Siguro hanggang 30% pwede or 40%. Ang problema lang talaga ko ngayon is yung power. Pero yung Starlink hindi ko siya naging problema. Dahil yung Starlink ay stable ang connection, walang problema sa connection. Ang problema ko lang talaga is power since walang power doon sa campsite. Kaya ang tanging source lang ng power natin ay itong power station. Which is itong power station ay tumatagal lang ng 3 hours. So negative natin siya mapagana ng buong gabi. Kaya bukas na lang natin siya ulit pagaganahin. So hindi ko na pinagana yung Starlink kagabi dahil nga konti lang yung charge ng power station, so hindi ko na siya ginamit kagabi. Ngayon ko siya gagamitin. Timing naman na medyo makulimlim ngayon, malakas ang hangin, parang uulan. Kaya ngayon ko siya gagamitin ulit. Itetest natin siya ulit ngayon. Tingnan naman natin yung performance niya pagka ganito yung weather. Makulimlim ngayon at saka ang lakas ng hangin, mukhang uulan din. Battery check. Wow, 27% lang ang meron tayo. Tingnan natin kung ilang oras siyang tatagal. Tapos yung Starlink pala, ayan siya. Pinasok ko na muna dito. Dahil nga matutulog. Mahirap na ako ano mangyari sa labas. Set up muna tayo ngayon ulit ng Starlink. Hoy, huli ka. Pumatay ka dyan ha. Halika na. Tapos ka na. Siguro abutin lang ng mga 1 oras yan. Gumagana. Mahina kasi yung battery ko, late kasi. Pang ano lang yata to, pang charge lang ng mga cellphone. Pero hindi siya pwede talaga pang Starlink kasi maliit lang yung capacity niya. So ayan, online na siya ulit. After ng 30 minutes siguro na setup niya. Para sa nagtatanong kung yung roaming plan ba ay pwede gamitin sa buong Pilipinas kahit saan ka magpunta, yes! Pwede gamitin ng Starlink sa buong Pilipinas basta ang plan mo ay roaming. Pag naman sa international, pwede rin, pero iba na yung plan doon, hindi na siya roaming tinatawag. Medyo mahal na rin pagka gano'n. 3,300 per month roaming. Anywhere in the Philippines, pwede mo siyang dalhin. Meron kang internet. So guys, tetestingin namin ng online games sa bundok. Kaya lang, problema. Kailangan bilisan yung update kasi 3% na lang yan, Hindi na yata tayo aabot sa online game. 9% na naman to. Ano tol? Wait lang. Login ko lang ang account ko.
Wala na kasi naglalaro sa amin, kaya wala na makatest ng online game. Hindi ba natataas ang brightness niya? Wala akong makita dito eh. Wala eh. Wala na, yan ah. Sige. Paliwanag mo na lang. Ang regular ping niya kasi pag naglalaro ko sa bahay Converge is 390 something. Dito 445 siya. Oh. So ibig sabihin goods din siya Hindi masyado malayo yung ano. Kumbaga pag nagdo-Dota ako, ping ng Dota sa akin is nasa 2 ms yung ping niya. So sobrang ganda nung conversion. Conversion. So pagka dyan, So siguro mga 8. siguro kung nasa nasa 8 yan, sa Dota 2.8. Hindi pa lag yun, hindi lag yun. Hindi lag yun. Hindi lag yun. Ayos pala eh. Smooth yun. Pwede to sa pwede to sa mga ganitong lugar. Galing mismo sa gamer yan ha. Hindi lag. Yung Valorant mga try nga natin. Wala laptop na dala. Yun. So hindi siya lag. Ayan umaandar na matakbo na. Smooth siya. Ayan, takbo mo. Ayos. So overall okay ang Starlink. Yung power lang talaga ang naging problema namin dahil maliit yung power na dala namin. So pero yung connection per se ay sobrang ganda, talagang maayos siya. Kasi kung streaming, halimbawa mag YouTube, Netflix, Facebook, TikTok, walang problema tol. Smooth na smooth. Tinesting namin dyan lahat ng device namin dito nakakonect. Sabay-sabay, walang lag. Walang down. Naka HD pa yun ha, pwede ka pa mag 4K, kaya. Starlink number 1, Tito Elon number 1. Ayan ang testing, unboxing, testing, lahat-lahat na. Okay naman, medyo pricey, 28,000 plus 3,300 na monthly. So medyo hindi siya budget friendly. Pero kung ang kailangan nyo talaga stable na connection, kung kayo ay nasa lugar na walang internet, walang signal, pwede sa inyo to. Yung mga travelers na nagpupunta sa mga malalayong lugar na walang internet, ay kailangan nyo to. Kailangan lang talaga ng sustainable na power para mapagana tong Starlink ng maayos. Kasi medyo malakas siya sa kuryente, kaya hindi siya kaya ng mga maliliit na mga power source kagaya ng gamit ko. So hanggang dito muna guys, maraming salamat sa inyong panonood.